Ganito po, madam. Year 2022, may nakilala akong lalaki dito sa Hong Kong. Sabi niya, UK citizenship siya. Half Muslim daw siya. 6 feet in height, moreno, hindi rin maputi, katamtaman lang. Nagkamali po ako ng pinagkatiwalaan. Itong BF ko, ilang months pa lang kami at twice pa lang kami nagkita. 3 months pa lang po ako, nag-offer siya sa akin. Na-terminate po ako. Maghanap ng sponsor. 30k daw po ang bayad. Dahil sa kagustuhan kong makahanap ng amo, nagbigay ako sa kanya. Inutang ko pa ito sa bangko. Lumipas ng 4 months, wala po siyang naibigay sa akin na amo na mag-sponsor sa akin. Hanggang sa nasira na rin po ako sa bangko, Ate Inday. Singil ko siya sa mga naibigay ko sa kanya. Pero ang kunat magbayad, puro dahilan siya. Hanggang nagsawa ako sa kanya. Hiningil sa kanya. Wala ko ito, Ate Inday, sa scout na siya na ukay-ukay sa Pilipinas. Yung pera pa ang hindi niya nababalik sa akin, Ate Inday. Naka-move on na po ako sa nangyari, kaso laging sumasagi sa isip ko yung sinasabi niya na madaming Pinay na nagkakagusto sa kanya. At mga ex din siya noong Pinay din. At baka lang din, hindi lang ako ang nag-iisang biktima niya. Itong lesson na to hindi ko makakalimutan sa buhay ko. Laking pagkakamali na nagawa ko dahil sa yung cash na tanggap ko na nawala. Hindi ko lang talaga matanggap na siraan name ko sa bank nang dahil sa mali kong desisyon. Sino kaya ang susunod niyang mabiktima? Naglalakad daw siya kasi yan ng visa, sponsor, visa po. Tsaka kumukuha siya ng contract para ibigay sa helper na naghahanap ng sponsor.